Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po bago, no? Kapapasok-pasok lang po. Inaprobahan na po Pangulong Marcos tungkol po dito sa West Philippine Sea. Mukhang ang tanong ko lang, pro-China na ba si PBBM? Kasi po ganyan, yung pag magsuri yung mga BBM vloggers, tsaka yung mga Tambi vloggers, yung mga ganyang pronouncement, tatagurian nilang, pro-China kayo. Okay, pag-uusapan din po natin, ito pong nagsampa na naman ng bagong reklamo. Nagsampa na naman po ng demanda. Ang hilig po ng grupong to, no? Dati naman po siyang Makabayan Black congressman. Wala pong iba kundi to si Teddy Casino, no? Dinemanda na naman po itong si Ka Eric Celis at saka to si Dr. Lorraine Badoy sa red tagging. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito po, nagtataka ko. Ano kaya ang magiging reaction dito? Alam nyo, tawag ng mga BBM vloggers, isa po sa panira nila yan sa mga Duterte na pro-China, no? Dahil sa pakikipagkaibigan. Sa pakikipagkaibigan ng mga Duterte sa China. Dati tanggap natin yan, no? Kasi friends to all, enemies to none nga tayo, 'di ba? Yun yung anong tawag doon, yung gumagabay doon sa pakikipagkaibigan. Real talk din po. Isa po sa mga binabanat nila kay BP Sara Duterte. Bakit wala kang sinasabi tungkol sa mga nagaganap sa West Philippine Sea? Si Pangulong Marcos, pinasama nyo lang yung salitang pakikipagkaibigan sa China, no? Kasi wala kayong maibato. Ito, mag-real talk tayo, no? Wala talaga kayong maibanat kay BP Sara at saka sa tatay niya, no? Kasi wala kayong issue sa corruption. Mag-real talk tayo. Wala pong nakasampa. Sa dami po ng kasong ikinakaso kay Pangulong Duterte at saka kay BP Sara, wala po sa corruption, no? Wala po yung pinagbintangan sila na eto binulsan nila. Kahit yung confidential fund, ang tinatanong lang diyan, pinatatanong lang, yan ba ay constitutional o hindi? Tinatanong lang nila, yung pagbibigay ba ng confidential fund. Actually, hindi po yung confidential fund per se. Yung confidential fund na binigay noong 2022. Kasi walang confidential fund daw noon. Nanghingi si BP Sara, binigyan naman. Yun. Yun lang yung kina-question nila ron. Pero yung issue ng corruption, wala pong question. Ang daming sinasabi ni Trillanes na magnanakaw, etc. at iba pa. Wala po nakasampa kahit isang kaso ng corruption. Kasi wala talaga eh. O kaya dahil sa kawalan ng maibibintang sa mga Duterte, siyempre, war on drugs. Kung susuriin, ibebenta tayo sa China. Which is, nung 6 years ni Pangulong Duterte, dapat doon nangyari yung pagbebenta, di ba? Ang katotohanan po, ginamit po ni Pangulong Duterte yung diskarteng pakikipagkaibigan para po hindi po tayo makuha ng teritoryo. Iba-iba po kasi yung uri ng approach para sa diplomatic relationship, no? Pwede kang makipagkaibigan, pwede ka pa maging makipagbabag, pwede kang maging matigas sa salita. Sa totoo lang po, yung matigas sa salita, si Pinoy, doon po tayo naagawan ng maraming teritoryo. Doon po nakapagtayo yung China ng panahon ni Pinoy na ang tigas-tigas natin sa salita. Doon po tayo nakunan ng maraming teritoryo ng China. Okay, balik po tayo rito. Bakit ko po sinasabi to? Bakit ko kayo binibigyan ng background kung bakit inakusahan? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, wala naman po tayo naririnig na pro-China yan. Yung mga nagsabing na yan, yan po mga nagsasabi na pro-China si Pangulong Duterte. Mga Duterte vloggers yan. Akala ko Duterte vloggers yan eh. Yung mga yan. Ganun talaga eh. No? Anyways, balik tayo rito. Katulad po nito, sa standard ninyo na si Pangulong Duterte na nakipagkaibigan sa China ay pro-China. Pro-China na ba si BBM? Ito po sinabi ni BBM ngayon, no? Hindi ko po alam kung pagkagaling niya sa Japan o ito ay tape pa galing pa sa Japan, no? Kasi kadarating-rating lang po. Ang sinabi ni Pangulong Marcos, kailangan talagang maingat tayo dahil pag may nangyari ulit dyan, if we heighten the tension, it won't lead us to a good result, no? Kinakailangan daw maging maingat tayo doon po sa question na napakaraming mga fish. Anong tawag nila doon? Yung fisherman at tabi-tabi
ang tawag diyan ni ng mga ano natin, 'di ba, mga militiaman ng China, yung mga fishers boat o kung ano man ang tawag nila diyan. Nakita naman natin sa video tsaka sa ano, no. So ang sabi ni Pangulong tapos nananawagan din ng ating magaling na Senate President na palayasin na rito yung Chinese ambassador. So sabi ni Pangulong Marcos, kailangan talaga maingat tayo diyan dahil pag may nangyari diyan, if we heighten the tensions, it won't lead us to a good result. President Marcos' statement on the swarming of Chinese vessels in PH water. Yan po ang pahayag niya na kinapture po ng bulletin. Dagdag pa niya, hindi rin siya sang-ayon na pauwiin yung Chinese ambassador. Kasi yung susunod na Chinese ambassador, ganun din pa rin po yung sasabihin, echo niya lang. So, very cautious po si Pangulong Marcos dito po sa pag-handle niya. Hindi po katulad nitong ni Martin at saka nito ni Senate President na nagpatiun ng magsalita tungkol diyan sa West Philippine Sea. Yan yung sinasabi ko sa inyo, no? Pinupuri niyo sila dahil nagsalita. Importante kasi to malaman natin, no, na hindi po basta-basta yung diplomatic relationship, no? Dapat po maingat yung mga pangulo diyan. Hindi ano po 'yan. Pag nagkamali ka ng isang salita diyan, pwedeng pagmulan po ng digmaan 'yan. At bali-balik ta rin man natin ang pangyari, ayaw natin. Wala sigurong may gustong medikmaan tayo sa China. Mapa Marcos man kayo, mapa Tambaluslos man kayo. Kami, mapa Duterte man kami. Ayaw natin pare-pareho yung digmaan with China. Iba-iba lang yung approach natin. At ang nakita namin pinakamagandang approach, yung approach po ni Pangulong Duterte. Nakipagkaibigan tayo sa ating mga kaibigang bansa. Kung sa tingin po ninyo ay masama po yun po ang nagresulta ng build. Yan po ang nagresulta ng malalaking proyekto dito sa Pilipinas. Aminin na natin at hindi. Ang tawag po dyan, hindi po pagiging pro-China. Ang tawag po dyan, friends to all, enemies to none. Na ngayon, ay siya pong gustong muling tahakin ni Pangulong Marcos. Yun yung problema sa inyo. Nakarinig lang kayo ng pakikipagkaibigan sa China. Pro-China, kaya nga hindi kayo effective. Hindi nyo ba napuna? Hindi kayo effective na tagapagtanggol. Kayong mga vlogger. Ano pong patunay na hindi kayo effective na tagapagtanggol? Ako'y nanghihinayang. Mamalu, natutuwa tayo dahil sa salitang unity, itong uniteam, dahil sa pagkakaisa, dahil sa kauna-unang pagkakataon, meron tayong presidente na close sa vice-presidente, hindi kumpara doon nung nakaraang mga administrasyon. Pero dito ngayon sa nangyayari sa uniteam, totally wala na, wasak na ito. At so, sino ba ang dapat pagsabihan ng presidente na mali yung ginagawa, yan ang nakakasira sa team natin? Sino ba dapat, Mamalu? Alam mo, Jay, ang akin lang, isang salita lang galing sa Pangulo eh. Tama na. Ayoko niyan. Balik na tayo sa governance. Yun lang naman ang hinihintay. Alam mo, ang liderato napakahalaga. Hindi ko sinasabing araw-araw makita ka ng tao, pero yung nakikita mo yung gusot sa politika na aayos, kasi hindi political season ngayon. Pero inaalaw niya, hindi ko alam kung by keeping quiet, he is agreeing to that. At napakasakit noon para sa kasama mo sa unity. Kasi hindi lang naman madali ang dinesisyon ni Vice President Sara nung sinabi niyang ikaw na. Sana natatandaan yun nila na hindi naman transactional si VP Sara. So hindi ko maintindihan bakit naging transactional ang pag-deal sa kanila. Balik tayo dun sa pagkakaisa. Kaya mo ang makipag-isa sa CPP, NPA, NDF eh. Bakit hindi mo kaya makipag-isa sa Vice Pangulo? Yun ang masakit. Kasi itong amnesty, babalik na naman tayo dun sa hindi zero-sum game kasi ang amnesty eh. Hindi pag pumirma ka, tigil ang putukan. Wala nang patayan. Matuto tayo sa kasaysayan. Every time na meron tayong amnestiya, lumalakas ang kalaban. Hindi naman nagsusurrender ng wala naman ceasefire. At ang masakit doon, biro mo, i-release yung joint statement ng 28 November. Ang spokesman ng CPP, bigla na lang nagsalita ng ganun. So ang tanong ko sa gobyerno, sino ba kausap nyo? Sino bang pumalit kay Joma Sison? Are we talking with the leaders? Or is this just a stunt? Hindi dapat makalimutan ng gobyerno na si VP Sara ay hindi kalaban, ang tunay na kalaban itong grupong CPP, NPA, NDF at marami sa kanilang mga connected, no? Itong mga mambabatas na connected dito sa komunistang teroristang grupong ito ang dapat na hindi pakasamahan ng Pangulo.
Tama yan. Kung titingnan mo, in every step in the past 4 weeks or in the past several months in September, yung Makabayan Bloc is a strategic partner of the Speaker. So ang tanong ko, at consistent ako, sorry Speaker consistent ako, kaalyado mo ba sila? Is the state now saying they are part of us? Hindi ba legal front sila? Di ba? Tingnan natin ang history. Bakit nagkaroon ng party list from the very start na Makabayan? No? Makikita natin it's a concession. Pumirma tayo ng agreement. Sige, dito na kayo sa parliament. Huwag na kayo sa alsada. Pero ano nangyari? Oo, merong magagandang legislation coming from them. But seriously, you look at the policies. Merong isa na batas na pumasa sa second reading sa House. Parang lumalabas kung hindi ka labor front nila, hindi ka pwedeng pumunta sa collective bargaining agreement. Tama ba yun? Bakit natin pinapaboran sila? Dahil ang Estado may 56 years of history dealing with them. Huwag sana natin kalimutan yung mga yon. At pag magde-decide tayo sa amnesty, tingnan nyo ang Armed Forces of the Philippines. Sila yung nasusugatan, sila yung namamatayan, ang pamilya nila naiiwan. Biro mo doon sa statement, may sinabing Hamas-like bombing. Yung ba ay katanggap-tanggap sa Estado? Pumirma kayo ng joint statement, tapos after that, 5 days after, ininsulto kayo? Okay lang sa inyo? Para naman nakakaawa ang bansa natin. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman